Mga kaibigan, nais ko sanang ibahagi ang naging buhay ko bilang batang hindi nakaranas mahalin ng sariling magulang. Hi Kuya G, ako nga pala si Romel, taga Cagayan de Oro City. Sa kasalukuyan ay 36 years old na ako. Masasabi kong kakaiba ang kwento ng aking buhay Kuya G. Dahil ayaw sa akin ng mga magulang ko, pangalawa ako sa 3 magkakapatid. Si Kuya Bert ang panganay at ang bunso ay Lisa. Ang pangalan, ang ama ko ay isang seaman at ang ina ko naman ay nasa bahay lang. Naaalala ko pa nung bata pa ako Kuya G na parang hindi talaga gusto ng aking mga magulang. Simula nang magkamalay ako. Mga grade 1 pa lang ako noong isinilang ang bunso namin na si Lisa. Masaya ang pamilya Kuya G, ngunit parang bigla na lang akong naglaho sa mata ng aking pamilya. Naaalala ko Pasko yon at bumaba ang aking ama mula sa barko. Ang 2 kong kapatid ay ang daming bagong damit at laruan. Ang kuya ko ay may mga bagong pantalon, damit at Game Boy. Ang bunso naman namin ay malalaking stuffed toy at mga manika. Samantalang ako, ang mga lumang damit ng kuya ko ang ibinigay sa akin dahil sabi nila, ay sayang naman pag binili pa ako ng bago, at binigyan naman daw ako ng lola ko ng bagong damit at uniform sa eskwela. Hindi ko pa lubos maunawaan ang mga pangyayari noon pagkat bata pa lang ako. Hanggang nakasanayan ko na ito araw-araw. Noong mag 3rd year Hish school na ako Kuya G, may nangyaring hindi ko makakalimutan. Ang aking kuya na si Bert ay napapasin ko laging lumiliban sa klase. Narinig ko na umiinom na ito at nagsusugal ng sabong sa kabilang bayan. Nalaman ko ito dahil kasama niya ang kapatid ng classmate ko. Isa araw umuwi ako ng maaga dahil masakit ang tiyan ko. Pagpasok ko sa bahay namin ay nakita ko si Kuya Bert na lumabas sa kwarto ng magulang ko. Alam kong may kinuha siya dahil nagmamadali ito at nakita kong nakabukas ang aparador, nalagayan ng damit at mga gamit ni Mama. Yun nga, kinabukasan, nagkagulo na sa bahay dahil nawala ang mamahaling kwentas ni Mama. Tinanong kaming 3 ng aming mga magulang, ngunit walang umaamin at nagsasalita. Alam kong si Kuya Bert ang kumuha noon, pero wala akong sinabi. Hindi ko akalaing ako pala ang mapagbibintangan. Inuhan ako ni Kuya Bert. Sabi niya na nakita raw niya akong umuwi ng maaga kahapon at pumasok sa kwarta nila. Binaliktad niya ang mga pangyayari. At sabi pa niya na may itinatago daw akong pera sa alkansya ko. Hindi man lang ako pinakinggan ng ama at ina ko, grabing palo ang inabot ko. Kuya G, sinturon pa ang ginamit nila at pinaluhod pa ako ng asin. Kinuha pa nila ang ipon ko, mga 2,000 rin ang laman noon. Kuya G, inipon ko sana yun pambili ng gitara. Pero kinuha nila Kuya G. Hindi pa sila nakontento kahit ang dami ko ng pasa. Pinalayas pa nila ako sa bahay. Sabi nila, 16 taong gulang na ako. Kaya ko na raw buhayin ang sarili ko. Alam kasi ni Kuya na may alkansya akong tinatago. Hindi kasi ako nabibigyan ng mga gusto ko. Kaya ako na lang ang nagsisikap na makaipon sa sarili ko. Umuwi ng maaga, nakita si Kuya Bert, aparador. Nawala ang mamahaling kwentas. Tanong ng mga magulang. Walang umaamin. Mapagbibintangan, binaliktad ang mga pangyayari, alkalansya. Grabeng palo. Pinaluhod sa asin, pinalayas sa bahay. Kung ano-ano na lang ang ginagawa ko para magkapera, nagbebenta ng kalakal at sumasama rin ako sa tuwing may pwedeng pagkakitaan tulad ng pag-harvest ng manga at mga niyog o pagkokopra. Sa mga lolo't lola ko tumira Kuya G. Matatanda na sila pero alam kong kahit papano ay mahal nila ako. At kahit papano ginawa ko na lang ito para makatulong sa gawaing bahay nila lolo at lola. Hindi na talaga ako umuwi Kuya G, mga 3 taon na ang nakalipas. Hindi rin naman nila ako hinahanap. Bagkus ayaw daw nila akong makita. Sa tuwing may okasyon sa bahay, hindi ako sinasama nila lolo. Baka masira daw ang araw nila. Hindi man lang ako nila dinalaw. Pumanaw ang lolo ko at di nagtagal. Sumunod na rin si lola. Sa 2 pagkakataon na iyon, ko lang sila muling nakita. Kuya G, malaki na ang mga kapatid ko. Parang nakalimutan na nila na may isa pa silang anak. Alam na rin nilang si Kuya talaga ang kumuha kwentas ni Mama Kuya G. Dahil nagpadala ng sulat ang pawn shop na pinagsanglaan ni Kuya. Pero wala man lang akong narinig mula sa kanila. Natigil ako sa pag-aaral Kuya G dahil wala nang panggastos si lolo at lola. Kasi sila ang nagpaaral sa akin mula noong pinalayas ako sa bahay. Bago pumanaw sina lolo at lola ay pinamana nila sa akin ang kanilang bahay. Bilang bayad daw sa pag-aalaga ko sa kanila
Ang ibang lupain naman ay pinaghahatian ng mga magulang at pinsan ko. Mabuti na lang at inayos nila lolo ang mga arya-ayan nila bago sila umalis sa mundo. Kasi ayaw daw nila na magkagulo pag nawala na sila. Wala nang nagawa ang mga magulang tito at tita ko dahil maayong napagkakahati ang ginawa nila. Nagsumikap ako Kuya G, sinikap kong makatapos gamit ang sarili kung kita. Nagtrabaho ako sa mga fast food chain at ibang mga restaurant para matapos ko ang kursong management. Hindi na rin nakatapos si Kuya Bert Kuya G, hindi dahil sa walang pera kundi dahil puro bagsak ang mga grado nito. Ngunit sa kabila ng lahat ay wala man lang silang ginagawa para maayos ang buhay ni Kuya Bert. Bagkus ay sumasama pa nga siya sa ama ko pag nagsusugal sa sabungan tuwing umuuwi ito. Pagka-graduate ko Kuya G ay ako lang mag-isa ang umakyat sa entablado. Magulang rin ng kaibigan ko ang gumanap bilang magulang ko. Hindi ko na rin pinaalam sa kanila na graduation ko, na hindi rin naman sila interesado at alam kong alam niya yon. Dahil magkakalasi kami ng kapitbahay namin. Nagpatuloy ako sa pag-iipon ko Kuya G dahil pangarap kong magkaroon ng sarili kong restaurant. Naging inspirasyon ko ang mga naging karanasan ko bilang waiter at cook. Sa tuwing nakikita ko ang kaha ng pera na laging puno pagkatapos ng isa araw, wala na kaming komunikasyon ng magulang ko at mga kapatid. Ang balita ko na lang ay nag-graduate na ang bunso naming kapatid. Nagpadala pa ako ng cake at bulaklak pero walang pangalang nakalagay. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay nabuntis naman agad si Lisa. Hindi pa nga nakakahanap ng trabaho. Nabalitaan ko rin na 1 taon nang hindi sumasakay sa barko ang ama ko dahil sa hindi nakapasa sa medical. High blood daw kasi at medyo may edad na. Marami na silang nakatira sa bahay ko dahil ang asawa ng kapit kong si Lisa ay sa bahay na rin tumira. Ang trabaho naman nito ay tagapag-deliver sa mga online shopping. Habang ako ay nagpapatuloy lamang sa aking pangarap, hindi ako kailanman nag-girlfriend Kuya G. Hindi dahil sa wala akong magustuhan o walang nagkakagusto sa akin. Ito ay dahil ayokong isipin na wala man lang akong maibigay sa kanya. At baka hinlang lang siya maging maligaya sa akin dahil wala akong sapat na pera. Pero mapagbiro talaga ang tadhana. May naging bago akong kasama sa restaurant na pinagtratrabahuan ko siya si Beth. Bagong graduate din siya ng HRM pero bilang panimulang trabaho at experience daw at nagtrabaho muna siya bilang cashier. Napakaganda ni Beth Kuya G, maputi at balingkinita ng katawan. Hindi ko maiwasang mapatingin sa kanya lagi. At sa tuwing dadaan siya sa harap ko, hindi ko mapigil na bumuntong hininga sa bango ng buhok niya na minsay dumadampi sa mukha ko. Masikip lang kasi ang daanan minsan sa kusina. Subalit kahit ganun ay hindi ko siya niligawan Kuya G. Maraming may gusto sa kanya na kasama ko. Ang iba kahit may mga asawa na ay pumuporma pa rin. Marami ring customer na humuhingi ng number niya. Alam ko sa sarili ko na hindi ako karapat-dapat sa kanya. Hindi sa dahil pangit ako, kundi ay naduduwag akong hindi maibigay ang nararapat sa kanya. Walang sinagot si Beth sa mga nanligaw sa kanya. At naging close din kami at anging komportable sa isa't isa. Minsan pa nga ay tinutulungan niya akong maglinis sa area ko at sumasabay siya pag uwi ko. Sabi niya, ay natatakot lang siyang umuwi. Mag-isa at malapit lang naman ang boarding house niya sa bahay ng lolo ko. Gusto kong isipin na may gusto siya sa akin. May itsura naman ako at matipuno ang katawan. Maputi rin ako dahil may lahing Kastila ang lolo ko. Pero nanindigan pa rin ako sa akong pangarap. Inisip ko na lang na kung siya ay para sa akin, ipagkakaloob siya ng may kapal sa akin. Hanggang sa makapagsimula na nga akong magnegosyo Kuya G. May ipon na ako at sapat na karanasan sa eskwela at work experience ko na makakatulong sa akin na palaguin ang negosyo. Isinangla ko rin ang bahay na ipinamana sa akin ng lolo at lola ko. Pero tinitiyak kong matutubos ko rin ito pag naging malaki na ang kita ko. At yun nga Kuya G, naging successful ang restaurant ko. Nagkaroon na ako ng 3 branch mat. Malaki na rin ang kita ko. Natubos ko na ang rin bahay nila lolo at lola. Ang saya-saya ko Kuya G. Nakabili na rin ako ng sasakyan. At dahil doon pumunta ako sa dating restaurant na huling pinagtrabahuan ko. Ang sabi ko ay manlilibre ako. Pero ang hinahahanap ko talaga ay si Beth. Pero wala na siya doon. Kuya G, nasa abroad na daw siya at nagtratrabaho sa isang magarang hotel sa Australia. Wala na ring may contact sa kanya. Kahit sino pa ang tinatanong ko. Hindi ko rin siya mahapan sa social media. Ang buhay nga naman Kuya G. Napatawa na lang ako at nanghihinayang. Siguro baka may asawa na siya.
Sa ganda ba naman niya? Kaya't nag-focus na lang ako sa business ko. Ipinaayos ko rin at pinalaki ang bahay na ipinamana sa akin. Doon nalaman ng mga magulang ko ang naging tagumpay ko sa buhay. Naghihirap na sila, Kuya G. Walang trabaho si Kuya at ang aking ama ay may maintenance na gamot pa. Nag-aalaga ng bata si Lisa at habang ang kita ng asawa niya at pensyon ni Papa sa SSS ang inaasahan nila, naibenta na rin nila ang lupang ipinamana sa kanila nila lolo at lola. Ngunit hindi ako nagpatinag, Kuya G. Hindi ko pa rin sila nilapitan. At yun nga, Kuya G, 1 linggo ang dumaan nung matapos na ang renovation ng bahay ay bigla silang dumating, Kuya G, si Mama, Papa, Lisa at Kuya Bert. Bigla na lang silang pumasok sa bahay ko nang wala man lang kahit isang katok. Nagkataong bukas din ang pinto. Bumungad sa kanila ang napakakintab na sahig at mamahaling waveless sa loob ng bahay. Kumpleto sa mga appliances at magarang kotse na nakapark sa labas. Nung lumabas ako, tinawag ako agad ng mama ko. Sambit niya, "Romel, dito muna kami maninirahan ng mga kapatid mo kasi hindi pa naaayos ang bahay natin." Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Hindi man lang nila naisip na inabandona nila ako at pinabayaan. Hindi ako nakapagsalita. Dagdag pa ng ama ko na hindi ka man lang nagsabi na may-ari ka na pala ng 3 restaurant. Walang trabaho ang 2 kapatid mo, kaya't ibigay mo na lang sa kanila ang 2 branch mo. Total sobra pa naman sa'yo ang kahit 1 branch lang. At kapag tapos mo nang ipaayos at palakihin ang bahay natin, babalik rin kami doon ng mama mo at dito natitira mga kapatid mo. Tumawa ako ng malakas, Kuya G. Hindi ko maintindihan kung ano ang nasa isip na at nasambit nila ang mga salitang yon. Parang walang nangyari at wala lang sa kanila ang lahat. Wala na akong marami pang satsat, Kuya G. Kaya sinabi ko na lang bigla na magsilayas kayong lahat. Baka iniisip nyo na kaya pa rin ninyo akong diktahan at maliitin lumayas kayo bago pa ako tumawag ng pulis. Trespassing kayo. Hindi ninyo ako kailanman itinuring na pamilya. Ang pera ko lang habol nyo. Ang yabang-yaabang mo sagot ni Kuya Bert. Wala kang galang kay Mama at Papa. Nung susuntukin na ako ni Kuya Bert, ay inawat siya ng aking kasama sa bahay na tagapangalaga ng aking mga tanim at tagalinis na rin. Sabi ko, umuwi na kayo. Hindi na ako ang dating anak nyo. Wala rin kayong aasahan sa akin. Pinalayas ninyo ako ni. Hindi nyo man lang inalam kung buhay pa ako. At yun na nga umalis na sila dahil tumawag ng pulis ang katiwala ko. Pero ganun pa man binabahan ng tawag at text ang cellphone ko. Wala daw akong hiya at utang na loob. Nagsusumbong na rin sila sa ibang kamag-anak namin. Sabi nila na hindi naman akin ang bahay. At sa magulang nila iyon, ang tanging sagot ko lang ay magdemanda kayo. Tingnan natin kung sinong pangalan ang nasa titulo ng bahay at lupa. Wala silang maisagot kundi puro paglalait na masama daw ang ugali ko. Hindi mabilang ang sakit at pait na naranasan ko sa aking sariling pamilya, Kuya G. Hindi ko lang nabanggit ang lahat sa sulat kong ito. Baka abutin tayo ng umaga pag binanggit ko lahat. Naawa naman ako sa kanila, Kuya G. Ang ginawa ko na lang ay pina-repair ko ang kanilang bahay at nagpapadala akong ng pang-maintenance na gamot ni Papa. Bukod doon ay wala na. Ayokong umasa sila sa akin dahil alam ko ang kanilang pagkatao. Iniisip ko na lang, Kuya G, na wala na akong pamilya. Mabait pa rin talaga ang Diyos sa akin, Kuya G, dahil isang gabi habang naghahapunan ako kasama ng katiwala ko ay may biglang kumatok sa pintuan. Iniisip ko na baka mga kapatid ko na naman ito. Ngunit pagbukas ko ay ang magandang mukha ni Beth ang nakita ko. Sabi ko, ba't andito ka? Sagot niya, hindi mo ba ako patutuluyin? Kaya dali-dali kong pinapasok si Beth at iniyang kumain. Sabi niya hindi siya pumunta rito para kumain. Ano bang sadya mo, tanong ko? Sabi niya, di ba ikaw ang naghanap sa akin sa restaurant na pinagtrabahuin natin dati? Pumunta ako rito para tanungin ka ba't mo ako hinahanap. Nagsalita na ako, Kuya G, ng buong tapat. Sabi ko, matagal na kitang gusto dati pa nung magkatrabaho pa tayo, pero hindi pa ako handa ng mga panahong iyon. Hindi pa kita kayang buhayin. Kapal ko rin kung mag-isip, di ba akala mo naman sasagutin ako, haha. Pero nagbaka sakali lang ako. Baka makita pa kita sa resto at liligawan kita pakakasalan agad. Kaso may nakapagsabi na, baka may asawa ka na. Sa ganda mo pa namang yan. Sigurado maraming naaagawan sa'yo, di ba ganun ba? So anong plano mo, sagot ni Beth? Ayokong manira ng pamilya. Beth, mahal kita. Pero dahil may pamilya ka na ayoko nang makialam sana.
Maging masaya ka. Pinangungunahan ko na ang sarili ko. Kuya G, dahil ayokong umasa, magpapakasal na ako. Romel, sagot niya. Tanong ko naman ay kailan? Depende sa'yo kung kailan mo gusto. Sambit ni Beth. Napasigaw ako sa tuwa, Kuya G. Hindi pa pala nag-asawa si Beth. Sabi niya na hinihintay niya daw ako dati pa na manligaw. Kaya lang nag-abroad na siya, kaya hindi kami nagkaroon ng pagkakataon. Ayaw rin naman niyang siya ang manligaw sa akin. At dagdag pa niya na matagal na niya akong gusto. Ganon din ang ginawa niya pag-uwi niya sa Australia. Pumunta agad siya sa restaurant at hinanap ako, kaso wala na rin ako doon. Pero sabi ng mga kasamahan namin dati na hinahanap ko rin siya, kaya kahit gabi na ay pinuntahan niya ako. Ang buhay nga naman, Kuya G. Ikakasal na kami ni Beth sa darating na January sa susunod na taon, pero napaaga na buntis ko siya agad, magdadalawang buwan na. Hindi ko rin naman talaga tuluyang tinalikuran ang pamilya ko. Tinutulungan ko sila ng patago. Baka kahit papano sa mga darating na araw ay mapapatawid ko rin sila. Ano sa tingin niya, mga kaibigan? Ikaw, Kuya G, ano bang dapat kong gawin? Hanggang dito na lang nagmamahal, Romel at Beth.